Ang pelikula ay batay sa mga totoong pangyayari noong Abril taong 1940 noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahong iyon, ang mga British at Aleman ay parehong nasangkot sa labanan sa Norway upang makontrol ang mga likas na yaman ng bansa. Sunod, makikita natin ang isang eroplanong Aleman na bumagsak sa mga bundok ng Norway matapos itong barilin ng mga puwersa ng kaaway habang nakikipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga lalaki ang namatay at 3 nakaligtas ang natira, kabilang si Teniente Scopis at ang kanyang mga nasasakupan, sina Strunk at Joseph. Lumabas ang mga nakaligtas sa eroplano at napansin nila na nasugatan ang braso ni Joseph sa pagbagsak, kaya ang dalawa pa ay kumilos upang bendahan ang kanyang sugat. Sunod, sinuri ni Scopis ang paligid upang makahanap ng daan palabas, ngunit pagkatapos ng maikling paglalakad, nahulog siya sa malalim na butas na ginawa bilang bitag para sa pangangaso ng mga hayop. Sumigaw siya ng tulong, kaya agad siyang pinuntahan ni Strunk at Joseph at nagawang hilahin palabas. Pagkatapos nito, kumuha sila ng ilang supply mula sa eroplano, kabilang ang gamot, pagkain, at maging isang libro na may pirma ni Hitler na lubos na pinahahalagahan ni Joseph. Nagpasya silang pumunta sa dalampasigan upang sumama sa digmaan kasama ang kanilang mga hukbo, kaya nagpaalam sila sa kanilang namatay na kasama at sinunog ang eroplano bago umalis. Dahil dito, nagpatuloy ang mga Aleman sa paglalakbay sa nagyayelong kabundukan habang hinihila ang kanilang supply, ngunit hindi nagtagal ay isang malakas na snowstorm ang naganap na nag-iwan sa kanila sa desperadong sitwasyon. Nagsimula na rin dumilim, kaya gumawa sila ng silungan sa nyebe kung saan maaari silang magpalipas ng gabi. Kinabukasan, umalis sila sa kanilang silungan at nagpatuloy sa paglalakbay, ngunit nanatili ang masamang panahon. Sa isang punto, si Strunk, na nagdadala sa mahalagang supply, ay muntik nang mahulog sa bangin, na nagudyok sa kanyang mga kasama na sumugod upang tulungan siya. Dahil sa bigat ng mga supply, imposible para sa kanya na umakyat muli, kaya inutusan siya ni Scopis na ihulog ang mga ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, hinayaan ni Strunk na mahulog ang mga supply, at sa wakas ay nahila siya sa ligtas na lugar, ngunit ngayon ay nahaharap ang grupo sa mapait na katotohanan na kawalan ng makakain. Nilalamig at desperado, nagpatuloy sila sa paglalakad sa nyebe hanggang sa kalaunan ay nakakita sila ng nag-iisang kubo na gawa sa kahoy. Pumasok sila sa loob at nalaman nilang wala itong tao, ngunit may ilang mahalagang supply, kabilang ang isang kalan at maging ang ilang oatmeal. Ang pagtuklas na ito ay labis na ikinatuwa ng mga Aleman at sinubukan nilang magsindi ng apoy upang painitin ang lugar, ngunit 2 posporo lamang ang mayroon. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ingay sa labas, kaya maingat silang nag-imbestiga at di nagtagal ay may nakita silang 2 lalaking papalapit sa kubo. Sunod, tinanong ni Scopis kung sino sila, kung saan isiniwalat ng lalaki na siya ay isang pilotong British, si Captain Charles Davenport, at ang kanyang nasasakupan ay nagngangalang Smith. Lumalabas na sila pala ang mga pilotong British na bumaril sa eroplano ng Aleman, at bilang kapalit ay binaril din sila ng mga Aleman. Nang mapagtanto ng lahat na kaharap nila ang kanilang kalaban, natahimik ang grupo. Handa na sanang bumaril sina Strunk at Joseph, ngunit inutusan sila ni Scopis na umatras at pinayagan ng mga pilotong British na pumasok. Sa loob ng kubo, nag-aalab ang tensyon sa pagitan ng 2 panig habang nagtatalo sila kung saan magpapahinga. Napansin ni Davenport ang mga kama sa 2 sulok, ang isa ay disente, habang ang isa ay nasa masamang kondisyon. Iginiit niya na gusto nila ang mas magandang kama, ngunit tumanggi ang mga Aleman, sinabing sila ang unang dumating. Tumanggi rin ang mga British na sumunod, kaya sa huli, tinutukan sila ng baril ng mga Aleman. Pagkatapos ay isiniwalat ni Scopis na mula sa puntong ito, sila ay mga bilanggo ng digmaan at dapat sundin ang kanyang mga utos. Muntik na silang barilin nang naiinis na si Joseph, ngunit muli, namagitan si Scopis na nagsabing mas mabuting panatilihin silang buhay at gamitin sila bilang mga bihag. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag ang mga British na maging mga bilanggo nila dahil wala silang mga armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, iginiit ni Davenport na ayon sa Geneva Convention, ang mga bilanggo ng digmaan ay dapat bigyan ng wastong pagkain, tirahan, at maging mga pasilidad para sa sports. Pagkatapos ay kinapkapan ng mabuti ng mga Aleman ng mga British at nakakita ng lighter kay Davenport na kanilang kinumpiska. Ikinatwiran ni Davenport na ito ay regalo mula sa kanyang ama para sa ika-15 kaarawan niya at nangako si Scopis na ibabalik niya ito kapag umalis na sila sa kubo. Sa sandaling ito, sinubukan ng naiinis na si Smith na kunin ang pistol mula sa isa sa mga Aleman ngunit nabigo. Sunod, gumuhit si Scopis ng linya sa sahig na naghahati sa kubo sa 2 teritoryo at nagbabala na sino mang tatawid dito nang walang pahintulot ay babarilin. Dahil dito, nagalit ang mga British, ngunit wala silang ibang magawa kundi tanggapin ang kondisyon. Kalaunan, gusto sanang pumunta sa banyo ni Smith, ngunit sinamahan siya ni Strunk para siguraduhin hindi siya tatakas. Sinadya ni Smith na mag-aksaya ng maraming oras sa loob, umaasang lalamigin si Strunk habang naghihintay. Ngunit laking gulat niya nang tila hindi man lang nakakaramdam ng kahit kaunting lamig ang Aleman, habang si Smith mismo ay nahihirapan. Pagkatapos ay sinubukan niyang kausapin si Strunk,
ngunit hindi ito tumugon, kaya inakala ni Smith na maaaring hindi siya marunong ng Ingles. Pagkalabas niya ng banyo, agad na itinutok ni Strunk ang kanyang palakol sa ulo ni Smith. Dahil dito, nataranta si Smith, ngunit lumilitaw na si Strunk ay nagpuputol lamang ng kahoy mula sa banyo para gamiting panggatong. Samantala, sa loob ng kubo, nahihirapan si Joseph sa sugat sa kanyang braso na lumalala, kaya't sinubukan siyang alagaan ng nag-aalalang si Scopy sa abot ng kanyang makakaya. Nang makita ito, sinubukan ni Davenport na lumapit upang tumulong, ngunit mahigpit siyang pinaalalahanan ni Scopy na huwag lumampas sa linya. Maya-maya, oras na ng hapunan, at kumain ng mga aleman sa mesa habang pinakain ng mga kalaban sa sahig. Ikinagalit ito ni Davenport na nangatwiran na sila ay mga matataas na ranggong piloto ng British Air Force at hindi karapat-dapat kumain ng ganito sa sahig. Sa huli, pumayag ang mga Aleman na hayaan silang kumain kasama nila sa mesa, ngunit nagsimulang magreklamo si Smith tungkol sa oatmeal na nagsabing wala itong lasa. Iginiit ni Joseph na masarap ang pagkain, ngunit sinimulan ni Smith na insultuhin ang mga Aleman at ang kanilang pagkain. Ito ay humantong sa malaking pagtatalo at sa huli, pinapunta ni Scopy si Smith upang kumain ng mag-isa. Pagkatapos ng hapunan, wala na silang ibang magawa, kaya nagsimula silang mag-usap. Pagkatapos ay ibinahagi ni Smith na may naghihintay na babae sa kanya sa base at dapat sana ay may date sila ngayong gabi, ngunit ngayon ay nakulong siya rito. Sinabi niyang napakaganda ng babae, ngunit napaibig niya ito dahil siya ang kampyon sa laro ng darts. Pagkatapos ay nagtanong si Smith tungkol sa buhay ng mga Aleman at nalaman niya na si Strunk ay may asawa at may mga anak. Lumalabas na matagumpay niyang pinapatakbo ang negosyo ng pamilya at namamahala ng 2,000 manggagawa, ngunit nagboluntaryo siyang maglingkod sa bansa. Nang gabing iyon, inatake si Joseph ng mataas na lagnat dahil sa kanyang sugat at binabagabag din ng mga bangungot. Nang magising siya, sinabi niya kay Scopy na napanaginipan niyang pinatay at kinain siya ng mga British. Nagmakaawa siya sa tinyente na patayin ng mga lalaking ito, sinabing hindi ito magiging iba sa kung paano nila pinabagsak ang kanilang mga eroplano, ngunit tumanggi pa rin si Scopy. Nang makita ang kalagayan ni Joseph, iminungkahi ni Davenport na buksan ang kompas at gamitin ang alkohol sa loob upang linisin ang kanyang sugat. Pumayag si Scopy, ngunit pagkatapos, nahirapan siyang matukoy ang direksyon dahil sira na ang kompas. Pagkatapos ay hiniram niya ang scarf ni Davenport at gumamit ng karayom upang gumawa ng isang simple at pansamantalang kompas. Kinabukasan, nagising ang lahat at niluto ni Scopy ang huling oatmeal at pinakain silang lahat. Naghanda sila para sa araw na iyon at sinabi ni Scopy sa mga British na maglalakad sila papunta sa kampo ng mga Aleman kung saan ikukulong ang mga British bilang mga bilanggo. Gayunpaman, sumilip si Davenport sa labas at napansin na masama ang panahon at sinabing hindi magandang ideya na lumabas. Iginiit ni Scopy na wala silang ibang pagpipilian dahil wala silang pagkain o sapat na panggatong para mapanatiling mainit ang lugar. Pagkatapos, lumabas silang lahat ng kubo at nagsimulang maglakad sa niebe, ngunit hindi nagtagal ay lumala ang panahon na nagpapahirap sa kanila na makakita ng maayos. Naglakad si Scopy kasama ang mga bilanggo, habang sina Strunk at Joseph ay nahuhuli ng malayo at nahihirapan si Joseph na maglakad dahil sa kanyang sugat. Hindi nagtagal ay nag-collapse siya, kaya tinawag ni Strunk ang kanyang tinyente, ngunit hindi siya narinig ni Scopy dahil sa malakas na snowstorm. Nang mapagtanto na nawawala ang kanyang mga kasama, nagpasya siyang bumalik sa kubo kasama ang mga British. Doon, natagpuan nila sina Joseph at Strunk na naghihintay na at nagpasya ang grupo na manatili sa kubo hanggang sa bumuti ang panahon. Gayunpaman, nag-aalala sila tungkol sa kanilang kakainin kaya sinabi ni Scopy na mayroon siyang ideya. Lumabas ang mga Aleman upang manguha ng lumot na niluto nila para kumain ng masustansyang sopas. Nagputol din sila ng mas maraming kahoy mula sa kubo upang sindihan ng fireplace at manatiling mainit. Habang kumakain, muling nagreklamo si Smith tungkol sa sopas na lumot na humantong sa isa pang pagtatalo sa pagitan niya at ni Joseph. Sinubukan ni Scopy na baguhin ang usapan at tinanong si Smith kung isa ba talaga siyang kampyon sa darts tulad ng sinabi niya kanina. Nagpasya si Smith na patunayan ito, kaya binigyan siya ni Scopy ng 3 bala at sinimulang ipakita ni Smith ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagtama sa mga butones sa Amerikana ni Joseph. Nagawa niyang tamaan ang target ng 2 beses ng matagumpay, ngunit sa ikatlong pagsubok, sinadya niyang tamaan ang ulo ni Joseph ng bala. Ikinagalit ito ni Joseph at sumugod upang saktan si Smith, ngunit pinigilan siya ng iba at pinakalma. Gayunpaman, ang insidente ay nagdulot ng tawanan sa lahat, kabilang ang mga Aleman at British, at sila ay naging mas malapit. Kalaunan, napansin ni Smith ang isang libro na palaging iniingatan ni Joseph at pinahahalagahan ito dahil mayroon itong pirma ni Hitler. Nakaisip siya ng plano at sinabing kailangan niyang pumunta sa banyo. Habang nakaupo sa sirasirang palikuran sa labas, biglang nakakita si Smith ng isang kawan ng mga reindeer at sinubukang tahimik na alertohan ang mga Aleman nang hindi tinatakot ang mga hayop. Dahil nasa kalagitnaan siya ng pagbabawas, hindi siya makatayo at patuloy na tinatawag sila. Kalaunan, narinig siya ng mga Aleman at dumating sa labas, ngunit ng mga sandaling iyon, nakaalis na ang mga reindeer na ikinadismaya ni Smith.
Kalaunan, nang bumalik si Smith sa kubo, ibinigay niya kay Joseph ang kanyang libro, ngunit lumilitaw na pinunit niya ang mga pahina nito para gamiting toilet paper. Labis itong ikinagalit ni Joseph kaya't kumuha siya ng baril para barilin si Smith habang inutusan siya ni Scopis na ibaba ang kanyang armas. Tumanggi si Joseph, kaya namagitan si Davenport at ipinaliwanag kung paano ipinagmamalaki ng mga Aleman ang pagsunod sa kanilang mga tungkulin at utos, kaya hinimok niya si Joseph na sundin ang utos ng kanyang tinyente. Sa huli, dahil sa pagkainis, nilaglag ni Joseph ang kanyang armas sa sahig, kaya mabilis na kinuha ito ni Smith at itinutok kay Joseph. Pagkatapos ay kinuha niya si Joseph bilang bihag at pinababa rin kay Scopis at Strunk ang kanilang mga armas. Hawak na ngayon ng mga British ang lahat ng armas at sinabi ni Davenport sa mga Aleman na mula ngayon, sila na ang mga bilanggo at dapat sumunod sa lahat ng utos. Hiningi niya ang mas maayos na mga kama, ngunit nang hilingin ni Scopis na isaalang-alang ang kalagayan ni Joseph, nagpakita ng kabaitan si Davenport at hinayaan siyang manatili sa kanyang orihinal na kama. Ipinaalala sa kanila ni Scopis na, ayon sa Geneva Convention, ang mga British na ngayon ang may pananagutan sa pagbibigay sa kanilang mga bilanggo ng pagkain, tirahan, at maging ng pasilidad para sa sports. Kalaunan, tinanong ni Smith ang mga Aleman tungkol sa kanilang nararamdaman matapos nilang masakop ang halos buong Europa. Inamin ni Scopis na nakakaramdam siya ng konsensya ngunit iginiit na sinusunod lamang niya ang mga utos ng kanyang mga nakatataas. Inakusahan sila ni Smith na mga mananakop, ngunit iginiit ni Scopis na ginawa rin ito ng mga British, gaya ng pagsakop sa India at iba pang mga bansa. Inihayag din niya na nais ng hukbong British na kontrolin ang resources ng Norway upang magamit ang mga hilaw na materyales sa kanilang mga industriya. Natigilan si Smith sa pagbubunyag na ito dahil wala siyang ideya at kinumpirma ni Davenport na totoo ito. Kalaunan, habang sinusuri ni Smith ang mga gamit ng mga Aleman, natagpuan niya ang libro ni Strunk at natuklasan niyang mahilig mag-drawing ang lalaki. Napansin niya na gumawa pa nga ang Aleman ng ilang sketch ni Smith, kaya tahimik na ibinalik ng naantig na Smith ang libro kay Strunk. Nang gabing iyon, wala silang makain at natulog ng gutom habang patuloy na lumalala ang kondisyon ni Joseph. Kinabukasan, naalala ni Smith ang reindeer na nakita niya dati, kaya gusto niyang mangaso, ngunit hiniling ni Davenport na isama rin si Strunk. Umalis ang dalawang lalaki para mangaso at pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakakita sila ng isang kuneho sa di kalayuan. Mabilis itong binaril ni Smith at napatay habang humanga si Strunk at sinabing, "Good shot." Nagulat si Smith nang marinig siyang nagsalita ng Ingles at tinanong kung bakit hindi siya nagsasalita noon, kung saan sumagot si Strunk na ngayon lang nakagawa si Smith ng kawili-wiling bagay. Sa kubo, nakakita si Davenport ng mahabang kahoy na poste na nakatayo mula sa sahig hanggang sa kisame at inutusan si Scopis na putulin ito. Nagbabala si Scopis na masamang ideya ito, ngunit nang magpumilit si Davenport at ubiling sumunod si Scopis. Gaya ng inaasahan, ito ay naging kapahamakan at nagsimulang gumuho ang bubong ng kubo. Kaya umakyat ang dalawang lalaki sa mesa at sinuportahan ng bumabagsak na bubong gamit ang kanilang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, inagaw pa ni Scopis ang baril ni Davenport na ikinadismaya ng lalaking British. Samantala, sa niebe, nagsimulang magkwentuhan sina Smith at Strunk at tinanong ni Smith kung bakit nagboluntaryo si Strunk na pumunta sa digmaan sa kanyang edad kahit na nakamit na niya ang lahat. Inamin ni Strunk na pagod na siya sa pamamahala ng negosyo ng pamilya at naghahanap ng pambihirang karanasan. Sa kubo, napaiyak si Scopis at isiniwalat kung gaano siya kawalang kwentang piloto. Sa kanyang unang paglipad, siya ang naging sanhi ng pagkamatay ng 3 tao at ipinadala sa bilangguan para lamang makalaya dahil sa digmaan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nag-crash muli. Gayunpaman, inangkin ni Davenport na siya ay isang mahusay na piloto ngunit nabaril ni Scopis na nagpapakita na hindi siya kasing sama ng iniisip niya. Hindi nagtagal, bumalik sina Smith at Strunk sa kubo at pagkatapos ay tinulungan nilang ibalik ang kahoy na poste sa pwesto nito na sa wakas ay nagpatatag sa bubong. Pagkatapos nito, tinutukan ni Scopis at Smith ng baril ang isa't isa, ngunit sa huli, nagpasya silang lutasin ang sitwasyon ng mapayapa. Sumang-ayon silang mamuhay bilang magkaibigan ng walang away at inilagay ang kanilang mga armas sa isang kahon sa labas. Pagkatapos, sinimulan ng grupo ang pagluluto ng kuneho at nagsalo sa karne habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ngunit sa kasamaang palad, agad nilang napagtanto na lumalala ang kondisyon ni Joseph at ang kanyang sugat ay nabubulok na nangangahulugang kailangang putulin ang kanyang braso. Nagpasya silang gawin ng procedure upang iligtas ang kanyang buhay, kaya plano ni Scopis na esterilisahin ang palakol gamit ang kumukulong tubig at hiniling sa kanila na magsibak ng kahoy mula sa kubo para sa apoy. Habang nagtitipon ng kahoy, biglang natagpuan ni Strunk ang isang nakatagong kahon sa kubo na ikinagulat ng lahat. Naglalaman ito ng ilang bote ng alak at pinatuyong karne. Ang pagtuklas na ito ay labis nilang ikinatuwa, kaya binigyan nila si Joseph ng alak para patulugin siya at pagkatapos ay pinuto ni Scopis ang kanyang braso ng may mabigat na puso. Pagkatapos nito, itinapon nila ang braso at lahat ay naupo upang uminom ng sama-sama. Samantala, isang reconnaissance officer sa base ng Norway ang nakatuklas sa bumagsak na eroplano ng Aleman at isang ski patrol ang ipinadala upang hanapin ang mga nakaligtas.
Kinabukasan, bumuti ang panahon, kaya sa wakas ay nagpa siya silang umalis sa kubo at maghanda. Nang magising si Joseph, nataranta siya nang makita ang kanyang naputol na braso, ngunit pinakalma siya ni Scopis. Sinabi sa kanya na isinakripisyo niya ang kanyang braso para sa Führer. Pagkatapos, nagpa siya sina Smith at Strunk na lumabas upang maghanap ng daan, habang ang mga natitirang lalaki ay nagpa siya na gumawa ng sled para sa sugatang si Joseph. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, sa wakas ay narating ni Smith at Strunk ang tuktok ng burol at nakakita ng isang landas na maaaring magdala sa kanila sa sibilisasyon. Bumalik sila sa kubo, at sa daan, nagkwento si Strunk, isiniwalat na matagal na niyang gustong maging pintor, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Kaya hinikayat siya ni Smith na pumunta sa Paris at ibenta ang kanyang mga painting para kumita, sinabing kahit hindi siya kumita ng malaki, mabubuhay siya ng makabuluhan. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang makita sila ng isang Norwegian patrol at pinatay ng sniper si Strunk gamit ang isang putok. Dahil dito, labis na nalungkot si Smith, ngunit bago pa man siya masaktan ng mga Norwegian, ipinahayag niya na siya ay isang British. Sa wakas ay kumalma ang mga Norwegian dahil ang Norway at Britain ay magkaalyado sa digmaan. Kalaunan, dinala ng mga Norwegian si Smith at ang bangkay pabalik sa kubo, kung saan binihag din nila ang mga natitirang Aleman. Pagkatapos ay tinanggal ni Smith ang isang token mula sa katawan ni Strunk, sinabi kay Davenport na gusto niyang hanapin ang pamilya ni Strunk at sabihin sa kanila kung anong uri siya ng tao. Kalaunan, pagdating nila sa base camp ng mga Norwegian, tinanong ng isang opisyal sina Davenport at Smith tungkol sa nangyari. Nagbabala siya na kapag nakahanap sila ng anumang ebidensya ng pakikipagtulungan sa mga Aleman, ang ulat ay ipapadala sa commander ng Britanya at ang dalawa ay ituturing na mga traidor. Gayunpaman, galit na ininsulto ni Davenport ang opisyal at ipinaliwanag na sinusubukan lamang nilang mabuhay sa gitna ng nagyayelong kabundukan at nagawa nila ito hanggang sa barilin ng mga Norwegian ang isa sa mga lalaki. Sa sandaling ito, pumasok si Scopis sa silid at ibinalik ang lighter na kinuha niya kay Davenport. Maya-maya, sina Scopis at Joseph ay isinakay sa isang bangka at dinala palayo, habang sina Davenport at Smith ay nanonood ng may malungkot na ekspresyon. Sa huling eksena, ipinapakita ng mga pangwakas na teksto na sina Scopis at Joseph ay naging mga bilanggo ng digmaan sa Canada, kung saan sila gumugo ng 7 taon. Sina Smith at Davenport ay bumalik sa labanan ngunit nabaril sila sa kanilang sumunod na paglipad sa Trondheim na nagresulta sa pagkamatay ni Smith. Noong 1977, si Scopis, na nakatira sa Munich, ay nakatanggap ng isang tawag mula kay Davenport na nag-aanyaya sa kanya sa London, kung saan sila muling nagkita bilang magkaibigan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.